Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2141 hanggang 2150. Nang matapos siyang magsalita ay naramdaman niya ang aura ni Severin dahilan para bahagyang lumaki ang kanyang mga mata at bibig. Siya nga. Noong una ay inakala niya na ilang panlabas na elder ang gumawa ng tagumpay, kaya isipin ang kanyang pagtataka nang malaman niyang si Severin talaga ang gumawa ng tagumpay. Sa kanyang impresyon, nakapasok lang si Severin sa level 9 Supreme Saint noong nakaraan, kaya hindi niya ito pinansin. Kahit gaano kalaki ang talino ni Severin, walang paraan na makapasok siya sa Paragon Realm dahil ang bottleneck sa pagitan ng level 9 Supreme Saint at Paragon Realm ay hindi maisip na napakalaki. Kaya lang, hindi niya naisip si Severin ngayon. Gayunpaman, pagkatapos malaman na siya iyon, laking gulat niya na hindi niya napansin na nagsisimula ng masunog ang alchemical pill sa kaldero. Hindi pinapansin ang kaldero na nagbubuga ng itim na usok. Tumayo siya at lumipad patungo sa Pearlite Isle. Hindi lang sina Daniela at Miles ang mga Peak Masters na nabigla. Ang Peak Master ng 8th Mountain, si Rowan ay natigilan kaya nakalimutan niyang nag-aayos siya ng isang espiritual na kayamanan at ito ay nasira. Sinasagot ng Peak Master ng 9th Mountain, si Laika Maneta, ang mga tanong tungkol sa cultivation mula sa kanyang mga disipulo nang bigla siyang tumayo at tumingin sa Pearlite Isle. Ika-5 bundok, Ika-4 na bundok, Ika-3 bundok. Lahat ng mga pinuno ng tuktok ng 9 na bundok ng sekta ay naging hindi mapakali matapos maramdaman ang aura ni Severin. Pumunta silang lahat sa Pearlite Isle. Ang lahat ng mga disipulo sa sekta ay natulala rin ng harapin ang nakakatakot na aura na inilabas ni Severin pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ang kanyang aura ay parang isang mabangis at mabangis na hayop, na pinilit ang hindi mabilang na mga disipulo na nagsasanay sa pag-iisa upang magising sa pagkabigla. Noong una, ang mga disipulong iyon ay nabalisa nang magising sila. Gayunpaman, ang kanilang pagkabalisa ay napalitan ng pagkabigla matapos malaman na si Severin ay nakalusot sa Paragon Realm. Ang tagal nilang bumalik sa kanilang katinoan. Nakalusot na ba si Severin sa Paragon Realm? Kalokohan. Hindi ba si Severin ay nakalusot lang sa level 9 Supreme Saint hindi pa nagtatagal? Paano niya nagawang makamit muli ang isa pang tagumpay ng ganito kabilis? Nagsisimula na akong isipin na hindi siya tao. Kung hindi, paano siya magiging napakalakas? Masaya ako kung makukuha ko ang kalahati ng talento ni Severin. Kasabay nito, bahagyang nagulat si Oscar, na siyang humahawak sa mga gawain ng sekta sa pangunahing bulwagan, nang maramdaman niya ang aura ng pambihirang tagumpay ni Severin. Nakalusot talaga ang batang iyon sa Paragon Realm bago ang SEC tournament. Si Oscar ay lihim na nagmamasid at inaabangan ang pagpasok ni Severin sa kaharian mula noong siya ay sumali sa sekta. Umaasa siyang makikita ng sarili niyang mga mata ang paglaki ni Severin. Pagkatapos ng lahat, kinailangan niyang harapin ang napakalaking pagsalungat nang masira niya ang pamarisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan kay Severin bilang ika-6 na pangunahing disipulo. Bagamat madalang siyang magpakita sa harap ni Severin, hindi ito nangangahulugan na hindi niya binabantayan ang pag-unlad ng pagsasanay ni Severin. Naalala niya na 2 buwan lang ang nakalipan nang si Severin ay nakalusot sa level 9 Supreme Saint, kaya paanong hindi siya magugulat kapag ang huli ay nakapasok sa Paragon Realm sa ganoong kaikling panahon. Maging siya mismo ay kinailangang tumagal ng 6 na buwan upang makamit ang parehong tagumpay. Itinaas ni Oscar ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng Pearlite Isle na may nakakagaan ng ngiti. Mukhang tamang tao ang napili ko. Maaaring makabalik ako sa Grundy Uno Sacred Land ngayong taon ngayong ang sekta ay may Celeste, ang reinkarnasyon ng sinaunang kapangyarihan, at si Severin, ang halimaw. Parehong si Celeste at Severin ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na walang kapantay sa buong South Sky. Kahit na sa isang lugar tulad ng Grundy Uno Sacred Land kung saan dumarami ang mga kababalaghan, lalabas pa rin sila sa tuktok. Sa katunayan, maaaring magkaroon pa sila ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa pagkakasunod-sunod ng Saint. Sa pag-iisip na iyon, casual na inilabas ni Oscar ang isang alchemical pill na naglalabas ng malakas na halimuyak na panggamot mula sa kanyang bulsa, at sinabi sa isang alagad na nakaistasyon sa labas ng pinto.
Ihatid ang alchemical pill na ito sa Pearlite Isle at siguraduhing makukuha ito ni Severin. Oo, Mr. Oscar. Tugon kaagad ng alagad na may kasamang tango. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang alchemical pill ng may passion at inggit dahil ito ang pinakamahalagang alchemical pill sa mga 7th grade alchemical pill. Sa sandaling natutunaw, pinahintulutan nito ang mga Paragon cultivator na makamit ang mga tagumpay. Kasabay nito, nadama ni Severin, na nakaligtas lang sa Thunderbolt Tribulation, ang kanyang koneksyon sa mundo ay lumalim matapos masira ang Paragon Realm. Ang link na ito ay hindi lamang ginawa ang kanyang pangunawa sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid niya na mas talamak, ngunit pinahintulutan din siyang kontrolin at makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa sa hangin. Sa orihinal, kinailangan ni Severin na manu-manong sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa sa kanyang sarili. Gayunpaman, dahil ikinonekta niya ang tulay ng langit at lupa at ikinonekta ang mga meridian na punto sa kanyang katawan sa labas ng mundo upang bumuo ng isang malaking bilog, ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang paligid ay dadaloy sa kanyang katawan sa kanilang pagsang-ayon. Sa madaling salita, nang hindi kailangang i-activate ni Severin ang anumang mga diskarte sa paglilinang, ang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya ay dadaloy patungo sa kanya, na nagiging sanhi ng pagtaas ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Isang pag-agos ng kapangyarihan ng langit at lupa na naglalabas ng kumikinang na mga salitang ron ang bumuhos sa energy core ni Severin na orihinal na kasing ginto ng araw. Ang mga meridian na punto sa buong katawan ay nag-transform sa hindi mabilang na mga bituin, na nakabitin ng baligtad na parang isang kalawakan, na may pilak na kinang na bumababa. Sa bawat pagkislap ng mga bituin na ito, isang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ang pumasok sa katawan ni Severin mula sa labas, na naging sanhi ng kanyang paglilinang sa bawat paghinga. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi gaanong nadagdagan, kumpara sa kaharian ng Supreme Saint, ang pagkakaiba ay parang gabi at araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga cultivator sa kaharian ng Supreme Saint ay hindi maaaring pataasin ang kanilang antas ng paglilinang sa lahat ng oras tulad niya. Bilang karagdagan sa pagkonekta sa kanyang katawan sa labas ng mundo, na bumubuo ng isang mahusay na sirkulasyon ng langit at lupa, na nagpapahintulot sa espiritual na enerhiya na makapasok sa katawan sa lahat ng oras upang madagdagan ang kanyang paglilinang, ang pinakamakabuluhang pagbabago ay ang kanyang pangunahing espiritu sa loob ng kanyang enerhiya core. Matapos maabot ang kaharian ng Paragon, naging iba na rin ito sa dati. Ang pangunahing espiritu ni Severin ay namumulaklak na may gintong liwanag, tulad ng isang maliit na bersyon ng isang Diyos. Ang gininto ang primal na espiritu ay hindi na kasing marupok tulad ng nasa kaharian ng Supreme Saint. Naramdaman pa niya na hindi lamang niya mailalabas ang divine sense, kundi makamit din ang primal spirit separation. Kahit na nakalantad sa araw, ang primal spirit ay hindi na nakaramdam ng takot. Ito ay katulad ng tinatawag ng mga tao na isang espiritual na karanasan sa labas ng katawan. Siyempre, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pisikal na katawan ni Severin. Matapos masira ang kaharian ng Paragon, lumakas at lumakas ang kanyang katawan dahil sa binyag ng malaking kapangyarihan mula sa langit at lupa. Ang kanyang tansong balat ay kumikinang na may mahinang banal na liwanag. Kahit na ang kanyang mga kalamnan ay hindi malakas at binuo, sila ay nagbigay pa rin ng isang malakas na pakiramdam ng kapangyarihan. Ang kanyang dugo at enerhiya ay nag-iinit, at sa lakas lamang ng kanyang pisikal na katawan, maaari siyang bumagsak sa lakas na 50 milyong pounds. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kaya niyang durugan ang isang mababang uri ng espiritual na kayamanan sa pamamagitan lamang ng pag-alog ng kanyang kamay o ibabagsak ang lahat sa lupa sa loob ng ilang milyang radius sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanyang paa. Ang kanyang dugo, enerhiya, at aura ay napakalakas na para siyang isang mabangis at mabangis na hayop sa pamamagitan lamang ng pagtayo. Kahit sino ay mahihirapang huminga kung kaharap siya. Kahit na ang katawan ng isang tunay na dragon ay hindi maihahambing sa kanya. Higit pa rito, dahil maraming kapangyarihan ng langit at lupa ang nabuo sa kanyang katawan, kasama ng kanyang nakakatakot na katawan, ang aura sa kanyang katawan ay naging higit na walang kamatayan, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maarak na pakiramdam.
Ito ay dahil pagkatapos na pumasok ang isang cultivator sa kaharian ng Paragon, ang kanyang buhay ay dadaan sa isang ebolusyon mula sa ibaba hanggang sa itaas, at hindi na siya magiging isang ordinaryong cultivator. Napuno ng saya si Severin nang maramdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Masasabing kung ihahambing sa panahon noong siya ay nasa kaharian ng Supreme Saint, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Ito ay hindi lamang makikita sa isip, katawan, at espiritu, ngunit inilagay din siya sa isang mas mataas na antas kaysa sa lahat ng iba pang mga mortal. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, naramdaman niyang madali niyang mapatay ang isang cultivator ng parehong kaharian. Kahit na ang kabilang partido ay isang level 2 Paragon, naisip niya na maaaring umasa siya sa kanyang makapangyarihang pangangatawan at espiritual na kayamanan upang talunin sila. Para sa isang level 3 Paragon, tiwala siya na kaya niyang tumagal ng 12 ng mga galaw nang hindi nahuhuli. Siya ay hindi lamang isang henyo para sa pagiging walang talo sa parehong kaharian, ngunit isa ring kahanga-hanga para sa kakayahang kunin ang mga nasa itaas ng kanyang mga antas. Ang isang tulad ni Severin, nakatatapos lang pumasok sa kaharian ng Paragon at ang lakas ng pakikipaglaban ay maihahambing sa isang antas ng 3 Paragon, ay pambihira pa rin. Napakakaunti sa buong kasaysayan ng South Sky. Kahit na ang isang taong kasing tanyag ni Carl, isang kababalaghan na reincarnation ng isang sinaunang makapangyarihan, ay hindi kayang labanan ang mga mas mataas sa kanyang antas. Hindi na kailangang sabihin, si Severin ay napuno ng kagalakan sa realisasyon. Sa isang masayang kalagayan, dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at dumating sa tabi ni Dayan at sa iba pa, na mukhang natulala. Lahat ng tao sa looban ay pinagmamasdan si Severin na dahan-daang bumaba mula sa langit. Sa sandaling iyon, siya ay nagliliwanag ng isang nakasisilaw na banal na liwanag, na parabang siya ay bumaba mula sa langit mismo. Malalim na pagkabigla ang bumalot sa mukha ng lahat nang maramdaman nila ang Paragon aura na nagmumula kay Severin. Paragon. Paragon Realm. Nagtagumpay si Severin. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, si Dayan at ang iba pa ay napuno ng kagalakan at kaligayahan. Bagaman alam ng lahat na, dahil sa napakalaking talento ni Severin, ang pag-abot sa kaharian ng Paragon ay sandali lamang. Pagkatapos ng lahat, bilang isang pangunahing disipulo ng sekta, imposible para sa kanya na maging karaniwan. Bukod dito, matagal na nilang kasama si Severin, at nasaksihan ang kanyang kahanga-hangang talento. Ang dahilan ng pagtataka ng lahat ay walang sino mang umasa na makakalusot si Severin ng ganoon kabilis. Para sa isang ordinaryong cultivator na makalusot sa kaharian ng Paragon, kailangan muna nilang paikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Nang maglaon, kakailanganin nilang sumailalim sa pagbabago ng primal spirit at pinuhin ang pisikal na katawan. Maaaring tumagal ang prosesong ito kahit saan mula sa ilang taon hanggang higit sa isang dekada. Batay sa impormasyong nakalap ni Dayan at ng iba pa, kahit na para sa iba pang mga pangunahing disipulo, kahit nakahanga-hanga sila, aabutin sila ng ilang buwan upang masira ang kaharian. Si Severin naman, mahigit kalahating buwan pa lang mula nang makapasok siya sa training room. Ang ganitong maikling panahon ay talagang lampas sa inaasahan ng lahat. Kaya naman, hindi nakapagtataka na lahat ay nagulat, lalo na si Dayan at ang iba pang mga asawa. Matapos makabawi sa kanilang pagkagulat, sinugod nila si Severin na may kasamang sigaw ng pagtataka. Niyugyug ni Gilda si Severin, at masayang bumulalas. Severin, ang galing mo. Kung tutuusin, ito ang Paragon Realm na pinag-uusapan nila. Hindi man lang maglakas loob si Gilda na isipin ito noong nakaraan. Matapos lapitan si Severin, agad na naramdaman ni Gilda ang isang surge of masculine energy na nagmumula sa kanya. Ang nakakapasong aura ni Severin ay tumama na parang isang napakalakas na puwersa ng kalikasan. Maging si Gilda, isang level 5 Supreme Saint, ay nakadama ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Parang kusang sumabog ang kaluluwa niya. Naunawaan ni Gilda na ang pag-iral ni Severin ay naiiba sa kanyang sarili, na nagdulot ng patuloy na pangangilig sa tuwing siya ay nasa harapan nito.
Dahan-dahan niyang inilipat ang espiritual na enerhiya sa loob niya upang pigilan ang kakaibang pakiramdam na ito bago tumangala kay Severin, at sinabing, "Ganito ba ang pakiramdam ng nasa presensya ng isang paragon? Kung ikukumpara sa amin, para kang araw at kami ang mababang uod." Ngumiti ng pilit si Severin. Sa sandaling iyon, napansin din niyang mahirap itago ang sarili niyang aura dahil kakalusot pa lang niya. Nang tumayo si Gilda sa harapan niya kanina, hindi niya sinasadyang naramdaman niya ang isang sinag ng kanyang aura, dahilan para magmukha siyang nataranta. Nang makita ito, inactivate muna ni Severin ang kanyang mga diskarte upang pilitin na maitago ang kanyang aura sa kanyang sarili. Tapos, tumawa siya. Ang isang paragon ay malayong maabot ng isang Supreme Saint. Matagumpay kong pinagsama ang langit at lupa matapos kong buksan ang tulay sa pagitan ng langit at lupa at iugnay ang aking espiritual na enerhiya sa panlabas na mundo. Isang hampas mula sa akin ang nagdadala ng lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Matiag ang ipinaliwanag ni Severin sa lahat ang kanyang mga insight sa pagbasag sa kaharian ng detalyado. Nakaramdam ng init at malabo si Dayan at ang iba pang kababaihan sa kung gaano siya pasensya sa kanila. Ganoon pala ang pakiramdam ng pagpasok sa Paragon Realm. Parang ibang antas ka sa amin ngayon. Hindi ko alam na magiging ganoon kakomplikado ang paglilinang para maging Paragon. Nagtataka ako kung ano ang pakiramdam na makapasok sa kaharian ng Royal Paragon o Supreme Paragon. Sa pagbanggit ng Royal Paragon Realm, nagpakita si Severin ng hitsura ng pananabik at paghanga. Pagkatapos lamang niyang makapasok sa kaharian ng Paragon ay napagtanto niya ang pagkakaiba sa pagitan niyan at ng kaharian ng Supreme Saint. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang makikita sa dami ng espiritual na enerhiya, sa kanyang pisikal na lakas, sa pagbabago ng primal na espiritu, at sa kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit higit sa lahat, sa ebolusyon ng pag-iral. Kahit na sa Paragon Realm, marami pa ring dapat tuklasin. Kung tungkol sa kaharian ng Royal Paragon, hindi man lang nang-ahas si Severin na isipin kung ano ang magiging hitsura nito. Tumawa siya at umiling. Matapos mawala ang kanyang pag-iisip, tumingin siya sa mga babaeng nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, lumapit din ang Great Elder at ang iba pang malapit sa kanya. Masaya at magalang na binati ng mga elder si Severin. "Binabati kita, Severin. Ikaw na ngayon ang una sa amin na nakalusot sa Paragon Realm." Sabi ng Great Elder na may masiglang ekspresyon sa mukha. Wala siyang kinikimkim kundi ang matinding paghanga kay Severin. Kung tutuusin, sabay silang pumasok sa sekta, at gayon paman, level 4 pa lang siyang Supreme Saint habang si Severin ay nakalusot na sa Paragon Realm. Bukod dito, ang paglilinang ng Great Elder ay itinuturing na napakabilis sa sekta. Gayunpaman, ang pag-unlad ng Great Elder sa paglilinang sa loob ng sekta ay hindi itinuturing na mabagal. Kahanga-hanga ang pagkamit ng level 4 Supreme Saint sa loob ng isang taon ng pagsali at maaari siyang ituring na may talento. Gayunpaman, ito ay wala kong ikukumpara kay Severin. Ang Great Elder ay nakatingala lamang sa kanya sa paghanga, tahimik na lumuluha. Minsan, talagang iniisip ng Great Elder kung si Severin ay maaaring isang reinkarnasyon ng isang tunay na immortal. Kung hindi, paano siya makakaunlad sa paglilinang ng napakabilis? Matapos iling ang kanyang ulo upang iwaksi ang mga iniisip, ang Great Elder ay tumingin kay Severin na may masiglang ekspresyon, at nakangiting sinabi. Tulad ng inaasahan sa isang cultivator na nagtataglay ng The Chaotic Constitution. Ang agwat sa pagitan natin ay tila lalong lumalawak. Sa kabilang banda, hinaplos ni Woolrich ang kanyang mahabang balbas, at casual na sinabi. Mabuti na lang at nakalusot ka bago magsimula ang engranding torneo ng sekta. Sa lakas mo ngayon, tiyak na manggana ka sa torneo. Nakangiting tumanggo si Severin sa papuri ng lahat. Sana nga. Ang pagkapanalo sa torneo ng sekta ay nangangahulugan na makapasok siya sa Grundy Uno Sacred Land sa Middlebridge at maging isang leader ng sekta. Ang sabihing hindi natinag si Severin ay hindi totoo. Ang pagkakataong makapasok sa Grundy Uno Sacred Land ng mag-isa ay sapat na para tuksohin siya. Ang Grundy Uno Sacred Land ay talagang isang higanteng antas na superpower sa Middlebridge dahil ang Grundy Uno Sect, isang nangungunang sekta, ay nang-ahas na tawagin itong sagradong lupain.
Kung paanong ang Grundy Uno sect ay humawak ng isang hindi masasagot na posisyon sa South Sky, ang Grundy Uno Sacred Land ay hindi natitinag sa Middle Bridge. Hindi pa banggitin, ipinagmamalaki ng Middle Bridge ang mas malaking bilang ng mga advanced cultivator at mas maraming mapagkukunan. Ang South Sky ay isang malayong rehiyon lamang sa Blue Realm, kung saan ang pinakamakapangyarihang mga cultivator ay umaabot lamang sa Level 8 Royal Paragon Realm. Samantalang, sa Middle Bridge, napakaraming mga Royal Paragon, at ang tunay na powerhouse ay isang Supreme Paragon. Maraming sekta sa rehiyong iyon ang may malaking bilang ng mga individual na umakyat sa immortalidad, na nagpapakita ng kamanghamanghang lalim ng pamana. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ni South Sky. Hindi nakakalimutan ni Severin kung bakit siya napunta sa Blue Realm. Ito ay tiyak na umakyat sa immortalidad. Siya ay nagsusumikap na makamit ang layuning ito, umaasa na balang araw ay makakasama niyang muli ang lumang sira-sira sa immortal na kaharian. Bigla niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa labas ng Pearlite Isle. Sa kalangitan, mayroong 12-dosenang mga papasok na sinag ng liwanag. Kabilang sa mga ilaw ay ang 9 na Peak Masters at ang mga elder ng sekta. Nang makita ito, itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang i-deactivate ang protective barrier sa kalangitan sa itaas ng Pearlite Isle. Pagkatapos ay pumailan lang siya sa hangin at dumating sa pasukan upang batiin sila. Ang unang nakarating kay Severin ay si Miles. Pagkadating ni Miles, nagtatakang tinignan niya si Severin bago tumawa ng tawa. Severin, ilang buwan na tayong hindi nagkikita, tapos nakagawa ka na naman ng sensasyon. Ang 12-dosenang mga celestial na pangitain na naganap ng makalusot si Severin ay nagulat sa higit sa kalahati ng mga alagad ng sekta. Lalo na ang mga alagad ng 7th Mountain. Napuno ng hangin ang kanilang mga sigaw ng pagkamangha matapos masaksihan ang mga pangitain tulad ng Simon at ang Chaotic Blue Lotus. Medyo nagpakababa ito kay Miles. Nagkaroon lamang siya ng 2 o 3 celestial na pangitain pagkatapos makapasok sa kaharian. Bukod dito, inabot siya ng ilang dekada upang maabot ang puntong iyon samantalang si Severin ay tumagal lamang ng kalahating buwan. Hindi pa banggitin, 1 taon pa lang sa sekta si Severin. Noong nasa edad niya si Miles, nadadapa pa rin siya sa kaharian ng Supreme Saint. Kaya naman, hindi katakataka na magmura si Miles sa kanyang isipan kapag nalaman niyang ang gumawa ng breakthrough ay si Severin. Nang marinig iyon, bahagyang umiling si Severin. Masyado kang mabait, Mr. Miles. Hindi. Masyado kang mahinhin. Sagot ni Miles na may halong ngiti. Matangos na sana ang kanyang ilong sa itaas ng langit kung naabot niya ang kaharian ng Paragon sa edad ni Severin. Sa madaling salita, hindi siya magiging mahinhin gaya ni Severin. Sa pag-iisip nito, agad niyang inabot ang kanyang spatial ring, kumuha ng dekalidad na alchemical pill, at inihagis kay Severin. Ito ay isang Regalong pambati mula sa akin. Tuwang-tuwa si Severin na makatanggap ng 7th grade na espiritual na halamang gamot. Pagkatapos ng huling sesyon ng alchemy, wala na siyang natitira pang 7th grade na espiritual na halamang gamot. Nag-aalala lang siya kung saan siya makakahanap ng hindi inaasahang bigyan siya ni Miles ng isa. Gayunpaman, bago maipahayag ni Severin ang kanyang pasasalamat, isa pang figure ang bumaba mula sa langit. Si Daniela, ang Peak Master ng 6th Mountain, ay lumitaw sa linya ng paningin ni Severin. Pagkadating sa Pearlite Isle, itinoon ni Daniela ang tingin kay Severin. Bahagyang bamuka ang bibig niya sa gulat nang maramdaman niya ang malalim na Paragon aura na nagmumula sa kanya. Nagtatakang tumingin si Daniela kay Severin at sinabing, "Binabati kita. Magkapantay na tayo ngayon." Sandali siyang tumigil at tumingin kay Severin nang may inggit bago nagsalita. Hihihi. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong kasing edad mo na gumawa ng tagumpay sa Paragon. Sa pagbabalik tanaw, kung kaya ko lang makamit noon ang mga nakamit mo na ngayon, nakamit ko na sana ang Midland. Hindi nakaimik si Severin. Dapat mo ba akong itaas ng ganyan? Isa kang Peak Master. Ikaw ay kasing lakas ko. Bago pa makapagsalita si Severin, kumuha si Daniela ng isang mabangong tableta at iniabot iyon. Ito ang Spirit Stabilization Pill.
Nabuo na sana ang iyong solar spirit sa ganitong pambihirang tagumpay sa pagiging paragon. Makakatulong ang spirit stabilization pill na pagsamahin iyon. Malugod itong tinanggap ni Severin matapos marinig ang mga kamanghamanghang katangian nito sa pangunahing espiritu ng isang tao. Kahit na siya ay isang 7th grade mid-rank alchemist, wala siyang oras na gumawa ng mga table tasks tulad ng Prima Spirit Pill upang makinabang ang kanyang solar spirit. Dalawa ang dahilan. Nag-aalala siya sa kakulangan ng mga materyales, at medyo matagal na rin siyang nag-iisa. Matapos itong itago ng ligtas, sinadya ni Severin na pasalamatan siya ng ilang sinag ng kulay-kulay na bahaghari ang tumawid sa malayong kalangitan patungo sa kanya. Ilang pamilyar na figure ang lumitaw. Naroon si Rowan ng ika-8 bundok, Laika ng ika-9 na bundok, Lesyon ng ika-5, at marami pang iba. Napansin pa ni Severin si Ferland sa dami ng tao. Hahaha. Karapat-dapat ka talaga sa iyong katayuan bilang isang pangunahing disipulo na nakakagawa ng magaan na trabaho ng mga henyo tulad ni Uzer. Hindi pa nga nagtatagal, pero nakagawa ka na ng isang tagumpay sa Paragon. Komento ni Rowan na may kasamang masiglang tawa. Ang mga pambihirang tagumpay ay nagdulot ng hindi pangkaraniwang mga kababalaghan sa paligid, na nakaapekto sa buong sekta. Sa oras na iyon, nag-ambala si Rowan sa pangyayari habang pinipino ang isang espiritual na kayamanan, na nagresulta sa isang nabigong proseso ng pagpipino at ang halos pagkawala ng kanyang balbas dahil sa apoy. Binabati kita sa iyong pambihirang tagumpay. Sabi ni Laika, nakatayo sa tabi ni Rowan. Ang ating ika-9 na bundok ay hindi nagtataglay ng maraming kayamanan, kaya't mangyaring buong kabab ang loob na tanggapin itong 10 milenyo na Royal Chalcedony bilang tanda ng aking taos-pusong pagbati. Ang Chalcedony na kasing laki ng palad na naglalaman ng puting likido ay iniharap kay Severin, na ikinagulat niya nang mapansin niya ito. Ang gayong bagay ay hindi ka panipaniwala, kung sasabihin ng ganoon. Maaaring isaalang-alang ito ng isang bihirang kayamanan sa mga sangkap ng 7th grade alchemical. Ang 10,000 taong gulang na Royal Chalcedony ay nabuo mula sa espiritual na mga ugat ng lupa. Ang banayad na mga epektong panggamot nito at mga neutral na katangian ay nakoronahan itong isa sa mga pinakamahusay na sangkap na gagamitin sa alchemy. Ang pagdaragdag ng salitang royal, ay nireranggo ito sa itaas ng ordinaryong Chalcedony. Ang espiritual na enerhiya nito at ang mga bakas na dami ng kapangyarihan ng langit at lupa ay naglalagay nito ng hindi bababa sa 7th grade na may mataas na kalidad na bagay. Inilagay ni Severin ang Chalcedony sa kanyang bag na may ngiti sa kanyang mukha. Inabot niya ito at nagpasalamat. Pinahahalagahan ko ang iyong pagkabukas palad. Maraming salamat. Mangyaring pumasok kayo. Ang mga ekspresyon sa kaibuturan ng mga mata ni Laika ay sumailalim sa isang maliit na sando. Naiinggit siya sa talento ni Severin, dahil ang kanyang pagtaas mula sa Supreme Saint tungo sa Paragon ay nangyari sa loob lamang ng 1 taon mula nang pumasok siya sa sekta. Ang ganitong gawain ay kakaiba sa kasaysayan ng mga practitioner ni South Sky. Iisipin ng marami na ang mga kwentong ito ay gawa-gawa lamang dahil hindi nabalitaan ang gayong mga gawa, ngunit nagkaroon ng pribilehiyo si Laika na masaksihan ito mismo. Bago pag-isipan pa ni Laika ang mga implikasyon, nag-alay ng pagbati si Lesyon ng Fifth Mountain. Hahaha. Binabati kita sa iyong pambihirang tagumpay. Halos hindi sumagi sa isip ko na 1 taon lang para maabot ang antas ng isang Paragon. Ang aming Grundy Uno sect ay uunlad kasama mo, at ang iyong pangalan ay iuukit sa kasaysayan ng South Sky. Natarante silang tiningnan ni Severin at nagpas siyang tanggapin ang lahat sa Pearlite Isle. Pagdating sa loob ng main hall ng isla, umupo si Severin sa unang upuan na may dalang tasa ng mainit na tsaa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga Peak Masters at Sect Elders na nakaupo sa magkabilang gilid ng table. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa Paragon ay nagdala ng isang napakalaking kahalagahan na nagtulak sa 9 na pinakamataas na Masters upang makilala siya. Marami pang elder na bihirang bumisita sa Pearlite Isle ay naroon din. Mas nagulat si Severin kaysa sa anumang bagay na inatasan ni Oscar sa isang disipulo na maghatid ng ilang mga regalo. Ang disipulong iyon ay nakaramdam ng maliit at kawalang halaga sa pagtitig kay Severin, na walang ibang nararamdaman kundi paghanga at inggit.
Alam niya ang mga nagawa ni Severin dahil isa siya sa mga alagad na pinakamalapit kay Oscar. Sa loob lamang ng 2 buwan ng pagsali, tumaas si Severin sa 3 pwesto sa ranggo ng Alchemy Tower at hinamon ni Emery, isang kababalaghan. Makalipas ang 4 na buwan, naabot niya ang 7th palapag ng Alchemy Tower, na naging unang tao sa kasaysayan ng sekta na nakamit iyon bago ang edad na 35 na nagbigay daan sa kanya na magmana ng pamana mula sa isa sa mga dating pinuno ng sekta. Kamakailan lamang, pinatay ni Severin ang usher ng Dayform sect at malubhang nasugatan ang Garcian matapos makapasok sa mga guho ni Wildfire. Di nagtagal, siya ay bumangon upang maging isang 7th grade alchemist at pinangalanang elder sa alchemy chamber ni Oscar. Sa wakas, nagawa niyang makakuha ng isang pambihirang tagumpay sa pagiging paragon. Ang isang ordinaryong tao na nakamit ang gayong mga gawa ay ituring na isang tunay na kababalaghan. Yaong mga naiinggit kay Severin at nagkaroon ng impresyon na ang kanyang pagkakatalaga bilang ika-6 na pangunahing disipulo ay dahil sa napakaswerte ay mapipilitang muling isaalang-alang ang kanilang damdamin. Tiyak na mananaig ang inggit sa mga nagkukumpere sa kanilang sarili sa kanya, lalo na't siya ay tiningnan bilang henyo na may walang limitasyong talento. Malapit nang lumitaw ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, na humahantong sa isa na mag-isip, at tama nga, na halos imposibleng maabutin siya sa kabila ng pagbuhos ng 100 beses ng pagsisikap. Inalis niya ang kanyang sarili sa mga mapanghamak na kaisipang iyon, ikinapit niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Severin. Ito ay isang regalong pagbati mula sa pinuno ng sekta para sa iyong tagumpay sa Paragon. Iniharap niya ang Heaven Spirit Pill na ibinigay ni Oscar. Lahat ng Peak Masters at Sect Elders ay maliwanag ang mata nang makita ang tableta. Ang Heaven Spirit Pill ay isang 7th grade high rank pill na nagpadali sa pagpapatatag ng mga Paragon level cultivator at nagpapataas ng kapangyarihan ng langit at lupa. Maaaring hindi makita ng isang tao na ito ay kapansin-pansing namumukod tangi sa mga 7th grade pills, ngunit nagdala sila ng isang espesyal na kahalagahan bilang regalo mula kay Oscar, na nagpapakita lamang kung gaano niya pinahahalagahan si Severin. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay na may kasamang ngiti, na nagpapakita ng hindi nakikitang kapangyarihan na iginuhit ang tableta patungo sa kanya. Itinabi niya ito at nagpasalamat sa alagad. Salamat. Pakiabot ang aking pasasalamat sa pinuno ng sekta. Magiliw na ngumiti ang alagad. Gagawin ko, makakaasa ka. Nang umalis ang lalaki, inilapag ni Miles ang kanyang tasa ng tsaa at medyo nagmalabis na nagsalita. Wala nang mas malinaw na palatandaan ng pagpapahalaga sa iyo ng aming leader ng sekta noong inalok kanya ng Heaven Spirit Pill. Ang sekta ay may kaugalian na magbigay ng mga regalo tulad ng mga espiritual na kayamanan at mga table tasks sa bawat alagad o panlabas na elder ng sekta na umabot sa antas ng Paragon. Ang mga dahilan sa likod ng gawaing iyon ay dalawa. Ito ay nagsilbing una bilang isang pagpapakita ng pagkilala at pagpapatibay ng sekta sa mga disipulo, at pangalawa dahil ang mga Paragon ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng espiritual na mga kayamanan. Ang mga mas mababang antas ay halos hindi epektibo. Noong nakaraan, ang mga usapin ng paghahanda ng gayong mga regalo upang i-highlight ang mga nagawa ng bagong akyat na Paragon ay karaniwang hinahawakan ng mga elder ng sekta. Ibang usapan ng personal na iniharap ng pinuno ng sekta ang regalo. Bagamat ang pill na iyon ay maaaring hindi nangunguna, ang pagkakaloob nito ay nagbigay diin sa kahalagahan ni Severin sa mga mata ni Oscar. Medyo natarante si Severin sa mga sinabi ni Miles. Sa kabutihang palad, hindi alam ng mga individual na iyon na ang kanyang anak na babae, si Celine, ay apprentice ni Oscar, o kung hindi, sila ay magiging mas effusive sa kanilang mga papuri. Minaliit ni Severin ang sitwasyon at sinabing, "Well, swerte lang naman. Hindi ko inaasahan na maaalala ng pinuno ng sekta ang isang kamag-anak na walang katulad ko." Ang mga elder at peak master ay hindi nakaimik ng kainin niya ang lahat ng kanilang mga papuri. Pagkatapos ng ilang karagdagang papuri, ang mga elder at ilang peak masters mula sa unang ilang peak ay nagpatuloy na umalis. Sinulyapan ni Daniela ang kanyang mga kasamahan at nagtanong, "Ngayong nakagawa ka na ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon, kumpiyansa ka na ba na makuha ang unang pwesto at maging junior sect leader sa paparating na tournament?"
Nang marinig ito ni Severin, sinulyapan niya muna ang mga natitirang elder sa bulwagan. Tanging sina Miles, Rowan, Laika, at Daniela lamang ang naruroon kasama ang ilan sa mga elder sa kanilang bundok. Kasama rin nila si Furland. Napagtanto na naghintay si Daniela hanggang sa makaalis ang iba pang Peak Masters bago itanong ang tanong na iyon sa isang angkop na sandali, naging alerto si Severin at napaisip sa sarili. Iminumungkahi ba niya na susuportahan niya ako? Sinuri ng paligsahan ng sekta ang pag-unlad ng mga disipulo at nagsilbing hamon sa parehong pagpili ng junior sect leader sa mga core disciples at matukoy kung sino ang makakakuha ng pwesto para pumunta sa Midland. Noong nakaraan, maaaring hindi naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng torneo na iyon dahil sa huli niyang pagpasok sa sekta. Higit pa rito, karaniwan pa rin ang kanyang natamo noon, at hindi lohikal na itanong sa kanya iyon ng sinuman sa pinakamataas na elder habang papalapit ang petsa ng paligsahan. Ang kanyang pambihirang tagumpay sa Paragon ang nagbunsod kay Daniela na gumawa ng inisyatiba na magtanong. Walang alinlangang malinaw ang kanyang intensyon. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Daniela at ang iba pa ay nagbabalak na suportahan siya. Ang mga pangunahing disipulo, bukod kay Celeste at Raymond na hindi pa umabot sa antas ng Paragon, ay nakatanggap din ng lihim na suporta mula sa maraming elder. Ang posisyon ng junior sect leader o kota ng Midland ay isang bihirang pagkakataon. Kung nagawa ni Severin na masecure ang dating posisyon sa kanilang suporta, kung gayon ang kanilang katayuan ay tataas ng naaayon. Sa kabaligtaran, kung nakakuha si Severin ng isang lugar sa Midland at nakarating sa Grundy Uno Sacred Land, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na maging isang Supreme Paragon powerhouse at marahil ay tumaas pa sa mas mataas na taas. Sa kanilang pananaw, sulit ang talino at kakayahan ni Severin. Ang pag-aalok ng suporta ng maaga ay isang kinakalkula na panganib kung saan magkakaroon ng kaunting pagkawala sakaling mauwi ito sa kabiguan. Gayunpaman, maraming mga gantimpala ang aanihin sa hinaharap sa pagkakataong magtagumpay. Wala sa kanila ang handang mag-invest kay Severin noon pa man. Sa bagay, kakapasok lang ni Severin sa sekta, hindi naman ganoon kataas ang level of attainment niya. Ang bawat isa sa 5 pangunahing disipulo sa loob ng sekta ay may kanya-kanyang lakas, at maging si Celeste, ang huling ranggo na pangunahing disipulo, ay isa sa mga bihirang kababalaghan na may likas na talento sa alchemy. Magiging sandali na lamang hanggang sa siya ay maging isang 7th grade o kahit 8th grade alchemist. Ang tatlong nangungunang, Carl, Spencer, at Riley, ay sunod-sunod na nakapasok sa Paragon at nauuna sa mga tuntunin ng pagkamit. Si Carl, sa partikular, ay nagtataglay ng isang malakas na banal na konstitusyon at stellar talent bilang isang reputed reinkarnasyon ng isang sinaunang kapangyarihan. Kung ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa isang matatag na paraan, maaari niyang patibayin ang kanyang posisyon at maabot ang mas mataas na taas. Noon, mas gusto ng mga elder ng sekta na suportahan si Carl kumpara kay Severin. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang talento ni Severin ay naging lalong maliwanag at ang kanyang mga nagawa ay lalong naging kahanga-hanga. Siya ay sumulong at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon, na nakumbinsi si Daniela at ang iba pa sa kanyang napakapangit na talento, at nagudyok sa kanya na ipahayag ang kanyang tunay na damdamin. Sumeryoso ang ekspresyon ni Miles matapos marinig ang tanong ni Daniela at nagtanong. Kumpiyansa ka ba na masecure ang unang pwesto sa paparating na sect tournament? Pinag-isipang mabuti ni Severin ang tanong ni Miles bago binigkas ang kanyang sagot. Wala akong masasabi tungkol sa aking mga pagkakataong maangkin ang nangungunang pwesto, ngunit ang pag-secure ng isang lugar sa nangungunang tatlo ay mas magagawa. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging kasing lakas ng isang dragon mula noong siya ay umabot sa antas ng isang Paragon. Kasabay ng kanyang lumalakas na kapangyarihan ng dugo at enerhiya, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maaaring pantayan o higit pa sa antas ng 3 Paragon. Sa pagkakaalam niya, mayroon lamang 4 na Paragon sa loob ng mga pangunahing disipulo, siya mismo, sina Carl, Spencer, at Riley. Si Carl ang mas inaalala ni Severin, kaysa sa dalawa, dahil si Carl ay di umano'y reinkarnasyon ng isang sinaunang powerhouse. Gayunpaman,
Nag-ingat si Severin na huwag magbigay ng anumang ganap na katiyakan sa mga nangungunang master dahil alam niya ang posibilidad na maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang pag-unlad. Gayunpaman, tiwala siya sa pagkuha ng isa sa tatlong nangungunang pwesto at sa gayon ay sinabi ang kanyang sagot upang ipakita iyon. Tila hinulaan na ng mga Pickmaster ang sagot na iyon habang nagpapalitan sila ng tingin habang tumatango sa kasiyahan. Batid ni Severin na hindi niya dapat hayaang lumaki sa pagmamataas ang kagalakan ng kanyang tagumpay, dahil ito ay magdadala lamang sa kanya ng matinding pagkatalo sa hinaharap at, sa mas masahol pa, ang kamatayan. Nabawi ni Miles ang kanyang kalmado at sinabing, "Kung ganoon, gusto kong ialay sa iyo itong 7th grade breakthrough pill." Isang thumb-sized cream-colored pill ang bumungad sa harap ni Severin sabay wave ng kamay ni Miles. Ang halimuyak ay nakapagpapasigla, at ang isang simoy ay nag-iwan kay Severin na nakaramdam ng matinding liwanag. Pakiramdam niya ay parang ang kapangyarihan ng langit at lupa na nasa loob niya ay pinakipot at nadagdagan. Malugod itong tinanggap ni Severin, dahil partikular itong idinisenyo para sa isang Paragon upang matiyak ang pambihirang tagumpay ng mga yugto sa loob ng isang antas. Bagamat hindi gaanong kapaki-pakinabang sa level 9 Paragon tulad ni Miles at Daniela, ito ay isang Diyos para sa isang tulad ni Severin na nakakuha ng isang tagumpay. Napangiti si Severin. Hahaha. Ito ay magiging isang mahusay na booster ng kumpiyansa para sigurado. Ang pagiging bukas ni Severin sa gantimpala ay nagdulot ng buntong hininga ng mga punong masters. Napagpasyahan nilang suportahan si Severin dahil sa kanyang natatanging talento. Walang kakulangan sa suporta si Carl, na nakakuha ng suporta ng maraming individual kabilang ang unang 5 tuktok na bundok at maraming elder. Ang grupo ni Miles, gayunpaman, ay nadama na walang halaga sa pagsuporta kay Carl, kaya't ang kanilang turnaround upang suportahan si Severin. Parang naalimpungatan ang mukha ni Daniela nang marinig ang sinabi ni Severin. "Aasahan namin ang iyong magandang balita kung gayon." Idinagdag ni Miles. "Mayroon pang 10 araw bago ang torneo. Gamitin ang oras na ito upang pagsamahin ang iyong tagumpay at kilalanin ang iyong sarili sa kapangyarihan ng langit at lupa." Samantala, gumawa si Rowan ng isang batong kasing laki ng palad at madilim na kulay na naglalaman ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ito ay isang tanawin upang pagmasdan. Alam kong marami kang mataas na antas na espiritual na kayamanan, ngunit payagan mo akong mag-alok sa iyo ng isang enlightenment stone. Natuklasan ko ito sa isa sa mga lihim na kaharian ng South Sky. Maaari mong makitang kapaki-pakinabang ito sa pag-unawa sa kaliwanagan. Tuwang-tuwa sa alok, tinanggap ito ni Severin ng walang pag-aalinlangan at nagpahayag ng pasasalamat kay Rowan. "Ang iyong kabaitan ay lubos na pinahahalagahan, Pickmaster Rowan. Gagawin ko ang aking makakaya." Nabaling naman ang atensyon niya kay Laika na medyo nawalan ng malay matapos mapatingin ng ganoon. Alam niyang kailangan niyang mag-ambag ng makabuluhang bagay, kaya't sinabi niya. "Wala akong talento sa swordsmanship ni Miles, alchemical prowess ni Daniela, o diskarte sa pagpino ng armas ni Rowan. Ang kadalubhasaan ko ay sa formations, kaya maaari akong mag-alok na mag-set up ng isang formation para mangalap ng espiritual na enerhiya para sa Pearlite Isle. Mapapahusay nito ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya dito." Sa banayad na pagkaway ng kanyang kamay, hinawakan ni Laika ang isang punto sa hangin, at ang masalimuot na pattern ng mga pormasayon ay bumabalot sa paligid ng mga isla. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pinalapot at naging makapal na puting fog. Habang tumataas ang konsentrasyon, ang ambon ay naging mga patak ng espiritual na likido, isang senyales na ang espiritual na enerhiya ay nagkaroon ng mas gusot, likidong anyo. Natuwa si Severin na makita ang tumaas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa Pearlite Isle. Kung ang pagsipsip ng pormasayon ay magpapatuloy ng walang tigil, ang densidad ng espiritual na enerhiya ay maaaring malampasan ang labas ng mundo ng 10 beses. Ang mga kapanapanabot na oras ay nasa unahan para kay Severin, para sa espiritual na enerhiya ay napakakaaya-aya para sa pagkamit at alchemy. Matapos iset up ni Laika ang formation, tumayo si Severin at sinabi sa 4 na Pickmasters. "Malaki ang mararating ng inyong suporta sa pagtiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang unang pwesto sa tournament.